Isa-isa nang nailalabas ng mga rescuer ang mga individual na natrap sa loob ng Rasuwa Hydropower Project, 2 araw matapos ang mudslide noong Miyerkules sa border ng Nepal at Tibet. Ayon sa ulat, nasa 100 manggagawa ang hinihinalang naiwan sa loob ng matabunan ang dam. Sa ulat ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jiang, nasa 260 foreign nationals ang naitalang nawawala sa kanilang bahagi ng border sa Girong Port. Sa inilabas namang listahan ng Department of Tourism ng Nepal, 537 na mga dayuhan ang nawawala sa Nepali border sa Rasuwa Port. Hindi pa kasama ang libo-libong residente na natabunan o posibleng naanod na ng rumaragasang yelo, putik at tubig mula sa bundok. Ayon sa isang eksperto, imposibleng makaresponde agad sakali mang makahingi ng tulong ang mga nasa mababang lugar sa ganoong sitwasyon. It may be that you only have tens of seconds, and it's highly unlikely that even if people get a phone message, though, their first question would be, is this for real? You know, it would take time for people to actually act upon any signaling like that. Kaya inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi at nawawala sa mga susunod na araw. Samantala, pansamantalang ipinagpaliban ng Chinese government ang search and rescue operations dahil sa ulat na muling pagragasan ng tubig sa dam sa border ng Tibet. Dahil dito, nagbabala rin ang Nepali government sa lahat ng mga rescue worker at mga volunteer sa Nepali border na maging alerto sa posibleng panibagong flash flood. Ayon naman kay United States President Donald Trump, nakahanda ang Amerika na magpadala ng tulong anuman ang hingi ng mga pamahalaan. It's terrible. No, and we've called Nepal. We've offered any help that they need. That's a terrible thing. No, we are sending aid, and we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. Ang bansang Australia naman ay nagpadala na rin ng mga ekspertong kabilang sa humanitarian team upang makatulong sa Nepalese government at sa mga apektado ng trahedya. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.